Kailan mo huling tinignan ang sarili mo sa salamin at naisip, sana mabawasan ito or madagdagan naman yan? Tapos, pag-open mo ng social media, bigla kang binahan ng mga quick fix solutions. Gawin mo to, putulin mo yan, at magiging sikat ka na. Pero teka muna, alam nyo ba na maraming sikat na operasyon na binebenta bilang light tuning o palamuti lang ay iniiwasan ng mga totoong doktor? Seryoso po, may listahan ng mga procedure na walang matinoong siruhano ang irerekomenda sa inyo para lang gumanda, lalo na kung walang matibay na medical indication. Ngayon, hindi lang natin isa-isahin ang mga yan. Bubuksan natin ang katotohanan na kadalasang nakasulat sa maliliit na letra sa kontrata. Malalaman ninyo ang 20 $20 procedure na pwedeng magpabago sa inyong malusog na buhay tungo sa walang katapusang pagpapagamot. Siguradong may ilang puntos na ikagugulat ninyo talaga. Handa na ba kayong alamin kung ano ang nasa likod ng magandang larawan? Simulan na natin. Pero bago tayo magsimula sa ating marathon sa operating room, linawin muna natin ang isang mahalagang bagay. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng medical indication o medical na batayan? Hindi lang ito basta papel mula sa doktor. Ito ay isang sitwasyon kung saan mas malaki ang panganib kung hindi ka ooperahan kaysa sa panganib ng mismong operasyon. Halimbawa, kung hindi ka makahinga ng maayos dahil baluktot ang nasal septum mo, iyon ay medical indication. Pero kung hindi mo lang gusto ang hugis ng ilong mo, iyon ay aesthetic o pampaganda. At dito, nagtatago ang pinakamalaking bitag. Binura na ng modernong marketing ang linyang ito. Ipinamukha nila sa atin na ang pagputol ng isang parte ng katawan ay kasing dali lang ng pag-manicure. Ngunit hindi natin madadaya ang biology. Anumang interbensyon ay isang trauma o sugat. At ngayon, pag-uusapan natin ang mga kaso kung saan isinusugal ninyo ang inyong kalusugan para sa isang trend na mawawala rin sa fashion pagkatapos ng 5 taon. Pero ang mga peklat at masasamang epekto mananatili na sa inyo habang buhay. Ating simulan sa isang sikat na classic, yung halos lahat ng vlog at TV pinag-uusapan, ang pagtanggal ng tinatawag na buccal fat or bichectomy. Ito yung mga taba or fat pockets sa loob ng ating pisngi. Lahat naman gusto ng matulis na cheekbones, parang kay Angelina Jolie, di ba? Kaya ang mga doktor tuwang-tuwa na tanggalin yung taba. Pero ito ang masakit na katotohanan. Isipin mo yung lobo na inalisan ng hangin. Biglang lundo, di ba? Ganon din ang mangyayari sa balat mo. Ang buccal fat, hindi lang yan basta taba. Yan ang support structure or frame ng mukha mo. Hindi naman bobo ang kalikasan. May rason bakit andyan yan. Habang bata ka, fresh at makinis pa ang balat mo, kaya mukhang maganda pa. Pero subukan nating tumalon ng mga 10 taon. Isipin mo yung mukha ng matanda, yung tipong lola na, tapos lundo ang pisngi, parang pumasok sa loob. Yan ang haharapin ng mga nagpatanggal ng buccal fat na hindi naman kailangan. Ang mukha mo, bigla na lang babagsak pababa, mas maaga sa oras. Magbabayad ka pa para lang bumilis ang pagtanda mo. Ang ironic, di ba? Tandaan, ginagawa lang yan ng doktor kapag talagang sobrang laki ng fat packets at nakakaistorbo na sa pagkagat mo. Hindi yan para lang maging pang selfie. Aba, pag-usapan naman natin itong tingin ng lobo. Ang tinatawag nilang cantoplasty or fox eyes. Ito yung trend na talaga namang nag-viral sa internet noong nakaraang taon. Ang sikreto dyan, hinihila daw yung dulo ng mata papunta sa sentido para magkaroon ka ng matalas na titig, parang nangangaso. Sa mga picture, mukha talagang kakaiba at maganda, aaminin ko. Pero tingnan natin ang realidad. Nak,
Ang mata natin, napakakomplikadong sistema niyan. Pag hinigpitan mo ang balat sa parte na kailangan sanang malambot at maluwag, sisirain mo ang natural na proteksyon ng mata. Isipin mo na lang, parang nagtayo ka ng tolda, tapos sobra mong hinigpitan ng tali. E di hindi nakakayanin at mapupunit lang ang tela, hindi ba? Ganoon din ang mangyayari. Kadalasang kinakalabasan niyan, hindi na tuluyang sumasara ang mata mo. Kaya magkakaroon ka ng dry eye syndrome, paulit-ulit na impeksyon, at palagi kang niluluha. Gusto mo sanang maging misteryosa at kaakit-akit, pero ang ending mo, magmumukha kang laging umiiyak at kapit-kapit mo na lang ang mga patak sa mata mo. Kung wala namang matinding medical necessity, ang pagkalkal sa natural na hugis ng mata ay parang naglalaro ka talaga sa apoy. Mag-ingat-ingat, mga kababayan. Sige, sunod naman tayo. Pag-usapan natin ang rhinoplasty or yung pagpapaopera sa ilong. Pero hindi yung basta-basta lang, kundi yung tipong ginagawa para lang paliitin talaga ang ilong. Alam nyo ba yung mga ilong na parang manika? Halos di na makita sa muka. Ang problema kasi, kailangan natin ng ilong para huminga. Hindi lang ito pampaganda. Kapag ang siruhano, dahil sa uso, masyadong sinikipan yung butas ng ilong, literal na hinaharangan niya ang supply mo ng oxygen. Isipin mo, habang buhay ka, humihinga ka lang sa maliit na straw ng pang-cocktail. Subukan mo ngayon, takpan mo ang kalahati ng ilong mo, tapos huminga ka ng mga 2 minuto. Nakakainis, di ba? Ngayon, isipin mo na ganyan ka na habang buhay. Yung functional rhinoplasty, yung aayusin lang yung nasal septum pagkatapos maaksidente. Halimbawa, yun ay maganda. Pero itong pagpapaliit ng ilong na halos singlaki na lang ng butones, madalas itong nagdudulot na mag-collapse yung nasal valve sa tuwing humihinga ka. Sabi nila, beauty is pain, pero hindi naman siguro dapat kapalit niyan ay ang oxygen supply ng utak mo. Ang pang-apat sa listahan natin, ito ang blepharoplasty o ang pagpapaopera sa talukap ng mata, eyelid surgery, na ginagawa ng napakaaga. Nagiging uso ngayon na gawin yan kahit nasa 25 anyos pa lang para raw pumukas ang tingin o maging alerto ang mata. Pero tandaan natin ang simpleng batas ng katawan. Kung sobra-sobra ang aalisin mong balat sa itaas na talukap, hindi na naman tuluyang makakasara ang mata mo. Ang tawag dyan ay lag ophthalmos. Parang spell lang sa Harry Potter. Pero sa totoo lang, isa itong bangungot. Natutulog kang nakadilat ang mata mo. Ang resulta, natutuyo at lumalabo ang kornea mo. At dyan na magsisimula ang malaking problema sa paningin. Napakanipis at napakasensitibo ng balat sa talukap ng mata. Isang maling galaw lang ng scalpel, isang sobrang milimetro lang, at ang kinalabasan, magmumukha kang laging gulat na gulat at magdudusa ka sa permanenteng discomfort. Kaya ang rekomendasyon ng mga doktor, gawin lang ito kapag may totoong pagbagsak ng balat na nakaharang na sa paningin, ang tinatawag na ptosis. Hindi ito dapat ginagawa dahil lang sa bored ka o gusto mo ng bago. Ngayon, dumako tayo sa usapin ng katawan tungkol sa liposuction. Maraming nagkakamali na ito ay mabilisang paraan para pumayat. Naku po, yan ang pinakamalaking myth or maling akala. Tandaan natin, ang alipo ay para lang sa contouring, pag-ayos ng hugis. Hindi ito solusyon sa sobrang taba o obesity. Kung ikay 100 kilo na at magpapalipo ka, mali ang diskarte mo. Isipin niyo, para kang sumasagip ng tubig sa lumulubog na bangka gamit ang kutsarita. Pero hindi mo naman sinasara ang butas, siguradong babalik at babalik ang taba. At ito ang pinakakabahalaan. Maaaring bumalik ang taba, pero sa mas masamang lugar, sa visceral area. Ibig sabihin,
Babalutin nito ang inyong mga internal organs o lamang loob. Naku, iyan na ang simula ng diabetes at problema sa puso. Kung hindi mo babaguhin ang lifestyle mo at hindi ka kumonsulta sa endocrinologist, ang liposuction ay masasabi kong pera lang sa hangin. Sayang na pera at sobrang stress pa sa katawan. Ang totoo, iniuutos lang ito ng mga doktor para tanggalin ang mga taba na matigas na at hindi talaga naaalis kahit anong exercise ang gawin. Hindi ito pamalit sa tamang pagkain at diet. Ang pang-anim na punto ay ang pagtatanggal ng tadyang para lang pumayat ang bewang. Pakinggan mo, para itong isang torture noong unang panahon. Pero alam nyo bang ginagawa pa rin ito hanggang ngayon? Itong mga tadyang natin sa ibaba, tandaan nyo, hindi yan pampaganda. Proteksyon yan sa ating bato, kidneys, pali, spleen, at atay, liver. Kapag inalis mo yan, parang hinubaran mo ng baluti ang mga pinakaimportanteng organo sa loob ng katawan mo. Isipin nyo, tinanggal nyo ang bumper ng kotse para lang magmukha itong mas sporty. Tapos naaksidente kayo sa simpleng banggaan. Kahit konting hampas lang sa tagiliran o simpleng pagkadulas mo lang sa semento, pwede na yang makasira ng lamang loob at mauwi ka na sa ospital or emergency room. Bukod pa dyan, kapag wala ng suporta ng tadyang, ang gulugod natin ay sobra-sobra na ang bigat na dadalhin. Sasakit na ang likod mo at sisira ang iyong tindig or posture. O, papayat nga ang bewang mo. Pero sulit ba yan kung araw-araw ka namang matatakot sa kahit anong simpleng tulak or pagkadulas? Ang mga doktor at trauma surgeons natutulala na lang sa ganitong klase ng pagpapaganda. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakadelikadong trend nitong mga nakaraang taon. Ito ang BBL or Brazilian Butt Lift. Ang ginagawa dito, kinukuha ang taba sa tiyan tapos ididiretso sa puwet. Parang ang ganda ng palitan, no? Pero, sa totoo lang, ang dami nang namamatay sa operasyong ito. Isa ito sa may pinakamataas na fatality rate sa lahat ng aesthetic surgery. Kasi sa puwet natin, maraming malalaking ugat, mga vein. Kapag nagkamali ang doktor at napasok ng masyadong malalim ang taba, pwede itong tumama agad sa daluyan ng dugo. Tinatawag itong fat embolism. Ang mangyayari, itong taba biglang lilipad papunta sa puso o sa baga at barado agad. Agad-agad, para itong Russian roulette. Kahit mga sanay na doktor, takot sa ganitong klase ng proseso. Kung hindi naman kailangan, halimbawa, para ayusin ang katawan matapos maaksidente, ang isugal ang buhay mo para lang sa picture na nakabikini, kalokohan na yan. Kaya isipin nyo ito, lalo na kapag nakita nyo ulit yung mga advertisement ng tinatawag nilang ideal na hugis ng katawan. Ang pangwalo natin, mga implant sa binti. Aminin man natin o hindi, maraming lalaki ang nai-insecure sa payat nilang mga paa or binti. Naglalagay sila ng silicone para magmukhang maskulado ang biik o ang laman ng binti. Pero tandaan, ang binti ay parte ng katawan na laging may galaw, may matinding blood circulation at laging may pressure. Pwedeng gumalaw ang implant, mabanat o maipit ang ugat o maging sanhi ng matinding at paulit-ulit na pamamaga. Isipin mo na lang na may foreign object dyan sa loob ng binti mo na humihila o nagdidiin sa muscles mo sa bawat hakbang. Kadalasan, nagre-resulta ito sa isang kondisyon kung saan sumisikip na masyado ang muscles sa sarili nitong balot na tinatawag na compartment syndrome. Sobrang sakit nito. Ang nakakatawa pa, ang pagpapalaki ng binti sa gym. Matagal, oo, pero sigurado at ligtas. Samantalang ang operasyon, mabilis ang resulta, pero pwedeng maging dahilan para ka maging pilay. Kung wala kang medical necessity, tulad ng muscle atrophy dahil sa polio,
Isa itong kalokohan. Narinig nyo na ba yung tungkol sa pagpapalit ng kulay ng mata? Merong tinatawag na keratopigmentation o kaya naman yung pag implant ng iris. Kung minsan gusto ng mga tao maging asul ang mata, imbis na natural na kayumanggi. Kaya handa silang magbayad at gawin ang kahit anong paraan. Gamit daw ang laser, susunugin yung pigment sa mata o kaya naman maglalagay ng kulay na lente mismo sa loob ng mata nyo. Parang science fiction pakinggan pero naku po, ang mga posibleng sakit at kapahamakan, totoo po. Ito po ay glaucoma, katarata at sa pinakamasaklap, tuluyan ng pagkabulag. Biglang tumataas ang presyo ng mata kasi yung drainage system nababarahan ng mga pinagputol-putol na pigment. Isipin nyo na lang, para kayong nagpinta sa bintana ng bahay nyo. Pero ang problema, nagsimula ng sirain ng pintura ang mismong salamin. Ang mga doktor sa mata o ophthalmologo, ginagawa lang ito para takpan ang depekto ng mata. Halimbawa, pag may corneal scar or puting mata. Pero kung gagawin mo ito sa mata na walang sakit, para na ring sinira mo ang sarili mong paningin. Ito ay isang krimen sa kalusugan. Mas mura at mas ligtas pa ang colored contact lenses. Ilang piso lang yan. Kaya, bakit pa natin isa sa panganib ang ating mahalagang paningin dahil lang sa kakaibang kulay? Pang-sampu, pag-usapan natin ang operasyon para sa pagpahaba ng paa. Ito yung tinatawag nilang Ilizarov method. Balialin ng buto, lagyan ng mga pin, at pagkatapos, buwan-buwan kang magpapaikot ng tornilyo para umunat ang buto mo. Naku, grabe ang sakit niyan. Matinding paghihirap. Ilang buwan, minsan taon pa, bago ka makabangon, nakasaklay o kaya'y naka-wheelchair ka lang. Napakalaki ng tsansa na maimpeksyon yung mga pin. Pwede ring hindi magdikit ng tama ang buto o kaya'y magdikit ng baluktot. Hihilahin din yan ang mga ugat at kalamnan. Pwedeng mawalan ka ng pakiramdam o maparalisa pa ang paa mo. Tandaan, ang pamamaraang ito ay para sa mga taong may disability talaga. Yung magkaiba ang haba ng paa o kaya'y may dwarfism. Seryosong orthopedic procedure. Yan, pero gagawin mo ito para lang tumaas ka ng 5 sentimetro? Hindi, hindi sulit yan. Ipapalit mo ang mga taon ng aktibong buhay sa higaan ng ospital. Manood ka lang ng video ng rehabilitation ng mga pasyenteng ito. Siguradong mawawala ang anumang romance na naiisip mo dyan. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa labi o mas tiyak, itong tinatawag na bullhorn lip lift. Ito ay isang operasyon kung saan hinihiwaan ng doktor ang isang piraso ng balat sa ilalim mismo ng ilong mo. Ang layunin para umangat at bumuka at maging mas malaki ang itaas na labi. At permanenteng ganyan na. Ang pinakamalaking issue dyan, kitang-kita palagi ang peklat sa ilalim ng ilong. Oo, pwede mo pang takpan ng foundation pero nandoon pa rin ang hiwa. Kapag masyado namang hinila ang balat, may problema. Hindi na nagsasara ng maayos ang bibig. Natutuyo ang ngipin at ang ngiti mo nagiging parang rabbit smile. Ang mga ngiping laging nakalabas at hindi nababasa, mas mabilis masira. Ang nakakakilabot pa, hindi mo na pwedeng ibalik ang balat na tinanggal. Sabi nga nila, one-way ticket. Yan, wala nang atrasan. Kung wala ka namang birth defect o pinsalang kailangan ayusin, mas maganda pa ang gumamit na lang ng temporary fillers. Dahil at least, natutunaw din naman yun at nawawala. Ang hiwain ng mukha mo ng permanente para lang sa usong nagbabago kada 5 taon, yan ay palpak na diskarte. Hindi sulit ang risk. Ang pang-12 paksa natin, ang pagpapadimples or yung tinatawag nilang dimplectomy. Sabi ng mga bata, nakaka-cute daw ito. Ang ginagawa ng sirohano, pinuputol o hinihiwa ang loob ng pisngi
tapos tinitahi ang muscle papunta sa balat. Parang madali lang, di ba? Pero madalas, nagiging sanhi ito ng matitigas na piklat sa loob ng bibig mo. At hindi lang yan, baka maging asymmetrical. Ibig sabihin, hindi pantay ang dimples mo. O mas masahol pa, hindi lang yan lalabas kapag nakangiti ka. Kita na sila palagi. Ang resulta, mukha kang lukot, parang pinisil-pisil ang mukha mo. Isa pa, sinisira mo ang mga facial muscles mo. Sa paglipas ng panahon, itong artificial connection na yan ay hihina at sa bandang huli, lalo lang hihila, pababa at luluwag ang mukha mo sa parting iyon. Gumagawa ka lang ng artipisyal na depekto sa laman. Hindi ka binigyan ng dimples ng kalikasan. Siguro naman, hindi mo talaga kailangan yan para sa tipo ng mukha mo. Makikialam ka sa muscles mo para lang maging cute. Naku, isa yan sa pinaka nakakadudang investment. Sayang lang ang pera at baka magsisi ka pa. Ang kasunod na punto natin, ang pag-alis ng biopolymer. Siyempre, operasyon ito para itama ang isang pagkakamali. Pero ipinapakita nito kung bakit hindi tayo dapat nagpapaturok ng kahit anong substansya sa ating katawan. Noong 90s at 2000s, talagang naging uso ang magpa-inject ng mga gel sa labi na hindi natutunaw at hindi inaabsorb ng katawan. Ngayon, ito ang nagiging malaking pahirap or headache sa modernong cosmetic surgery. Ang gel na ito ay gumagala sa loob, nag-i-inflame, at unti-unting ginagawang bukol-bukol ang labi. Para matanggal ito, kailangan mong alisin kasabay ng mismong tissue o laman ng labi. Kaya't ito ay nagiging isang madugo at komplikadong operasyon. Sinasabi ko ito para magbigay ng matinding babala. Huwag na huwag kayong gagamit ng permanent fillers. Ang isang matinong doktor ay hinding-hindi mag-o-offer sa inyo ng panghabang buhay na injectable. Kung may nangangako sa inyo na mananatili ang epekto magpakailanman, tumakbo na kayo. Dahil ang mananatili lang ng matagal ay ang problema at ang fibrosis o pagkapilat sa loob. Tanging biodegradable na materialis lang ang dapat, yung kayang-kaya ng katawan nating i-dispose ng kusa. Pang-apat na pwesto, ang pagpapa-implant ng dibdib na sobrang laki at hindi tugma sa proporsyon ng katawan. Gigantomania. Ito yung tipong humihingi ang pasyente ng size 5 kahit size 1 lang siya at pumapayag pa ang doktor, hindi kinakaya ng balat ang bigat. Walang awa ang grabidad. Mabilis naluluwag ang dibdib, magkakaroon ng stretch marks at sasakit ang likod dahil sa labis na bigat. Maaari pang maging kurbada ang gulugod. Kadalasan, ang katawan ay bumubuo ng matigas na capsule sa paligid ng malalaking implant, kaya nagiging matigas na parang bato ang dibdib. Ito ang tinatawag na capsular contracture. Ang mga implant ay dapat ibagay sa anatomy ng pasyente, hindi sa nakikita lang sa men's magazine. Ang isang mahusay na doktor ay tatanggi sa pag-install ng masyadong malaking implant dahil alam niya, pagkatapos ng isang taon, babalik ang pasyente na may reklamo tungkol sa sakit at pagka-deform. Ngayon naman, pag-usapan natin itong mga preventive na operasyon, yung tipong tatanggalin mo na lang yung appendix mo para lang sigurado or baka sakali. May nag-iisip kasi, bakit pa natin hihintayin na magkaroon ng peritonitis? Tanggalin na natin yan kaagad. Pero hindi po totoo na wala ng silbi ang appendix, gaya ng akala ng marami noon. Sa katunayan, nagsisilbi yan na parang imbakan or farm ng magagandang bakterya na kailangan ng tiyan natin. Importanteng bahagi po yan ng ating immune system. Yung mga tao na tinanggalan ng appendix, kahit hindi naman namamaga, mas matagal silang gumagaling kapag nagkasakit ng impeksyon. Kadalasan din,
nagkakaroon sila ng problema sa panunaw o pagdumi. Tandaan nyo, kahit anong malaking operasyon sa tiyan, may kaakibat na risk yan, lalo na yung tinatawag na adhesions or pagdidikit. Minsan, dinidikit nito ang bituka mo, kaya nagiging barado at nagdudulot ng intestinal obstruction. Walang matinong siruhano ang gagalaw sa loob ng tiyan mo kung wala namang matinding impeksyon o pamamaga. Kaya kung may nag-alok sa inyo na magpa-opera para lang sa pag-iwas, tandaan ninyo, panluloko lang po yan. Ikalabing-anim na punto, ang cesarean section or C-section nang walang medikal na indikasyon, kilala rin bilang elective C-section. Ayoko pong manganak ng normal, takot ako sa sakit, operahan nyo na lang po ako. Madalas daw itong naririnig ng mga doktor. Pero, tandaan natin, ang C-section ay isang malaking operasyon sa tiyan, major surgery, kung saan hihiwain ang matris. Ito ay may panganib ng matinding pagdurugo, impeksyon at mataas na peligro para sa susunod pang pagbubuntis. Ang pilat sa matris ay permanente. Kung ang recovery pagkatapos ng normal na panganganak ay aabutin lamang ng ilang araw, ang C-section ay aabot ng buwan. Maging ang sanggol ay hindi nakakakuha ng buong hormonal cocktail na lumalabas habang nagaganap ang panganganak. Hindi rin siya dumadaan sa birth canal kung saan niya dapat makuha ang unang set ng microflora o good bacteria. Ang C-section ay nagliligtas ng buhay kapag talagang may problema at kailangan ito. Ngunit ang gawin ito dahil lang sa gusto o tulad ng simpleng pagpapagupit ay isang napakalaking peligro sa kalusugan ng ina at ng sanggol. Ang pang-17, pang-17 uso ngayon ay ang tinatawag nilang Jolie profile or yung pagpapatulis ng panga gamit ang fillers. Aba, kahit hindi yan surgical operation, delikado at invasive na procedure. Yan, sa sobrang paghahabol sa sharp na jawline, nagpapalagay sila ng napakakapal na gel sa panga. Kaya imbis na gumanda, nagiging parang plansa na ang mukha. Ang mas malaking problema, hinihila ng gel na yan ang tubig. Kaya paggising mo sa umaga, matambok at maga ang mukha mo. Parang unan. Habang tumatagal, bumababa lang yung filler na yan. Imbis na sharp ang panga, nagkakaroon ka na ng bagsak na pisngi. Tinatawag nilang jowls. Nagiging mabigat at mataba tingnan ng mukha mo. Ang tawag pa nga raw diyan ng mga doktor, pasensya na po sa pagiging direkta, ay yung mukha ng mayaman na laging lasing or yung rich alcoholic face. Ang tigas na at hindi na natural tingnan ng mukha mo kapag sobra ang paglagay. Mas maganda pa, ayusin mo na lang ang tindig, posture, at ang kagat ng ngipin kaysa barahan mo ng gel ang mukha mo. Pang-18 punto, ang lipofilling or fat transfer sa dibdib, ginagawang kumpletong pamalit sa breast implants. Ang ganda pakinggan, di ba? Sarili mong taba, natural ang kinalabasan. Pero ang taba kasi, may tendency na ma-absorb ng katawan at hindi pa yan pantay-pantay. Pwedeng magka-fat cysts at mga calcification dyan sa dibdib. At ito ang pinakamasaklap. Kapag nagpamammogram ka, itong mga bukol na ito ay magmumukhang breast cancer. Dahil dito, para ka nang nakasiguro sa paulit-ulit na biopsy at patuloy na takot sa oncology. Walang radiologist ang makakapagsabi agad kung taba lang ba yan o tumor. Kung konting adjustment lang naman sa hugis ng dibdib ang kailangan mo, okay pa yan. Pero ang subukan mong magpalaki ng dibdib ng hanggang 2 size gamit ang sarili mong taba, ay parang ginugulo mo na ang diagnosis ng kalusugan mo sa hinaharap. Ito na ang pang-19, ang tinatawag na umbilicoplastica or plastic surgery sa pusod. Gusto ng mga babae na magkaroon ng perpektong pahaba na pusod.
Kadalasan ginagawa ito kasabay ng abdominoplastika or tummy tuck. Pero tandaan, ang pusod ay isa ng pilat. Ito ay isang lugar kung saan mahina ang daloy ng dugo. Napakataas ng peligro na magkaroon ng necrosis. Ibig sabihin, mamamatay ang mga tisyu diyan. Pwedeng mangitim at malaglag lang ang inyong pusod at mag-iwan ng isang malaking butas na magaspang. O di kaya, maghihilom ito bilang isang pangit at baluktot na pilat o keloid. Ito ay isang maliit na detalye lamang na hindi naman pinapansin ng karamihan sa pang-araw-araw na buhay. Pero handang magpa-opera ang iba para lang dito. Kaya kung wala naman kayong luslos o hernia, huwag nyo na pong galawin ang inyong pusod. Ang tsansa na magkaroon kayo ng pangit na piklat sa gitna ng inyong tiyan ay napakalaki para lang sa isang hindi naman siguradong kagandahan. Panghuli sa listahan natin, ang paghihiwa ng dila o tinatawag na tongue split. Ito ay bahagi ng body modifications o pagbabago sa katawan, pero marami ang nagpapagawa nito sa mga siruhano. Ang dila natin ay binubuo ng dalawang kalamnan, muscles, at sa pagitan nito ay may mga ugat, arteries, at nerbyo, nerves. Kapag hinati ito, malaking peligro ang matinding pagdurugo na hindi na mapipigilan sa bahay. Masisira ang iyong pananalita o diksyon. Magiging sepla ka habang buhay. Mawawala rin ang iyong kakayahang makatikim, taste, sensitivity. At kung tamaan ng nerbyo, maaaring manhid ang iyong dila o patuloy itong sumakit. Ang intervention na ito ay irreversible o hindi na maibabalik. Halos imposible nang tahiin ang dila pabalik para gumana ito ng tulad ng dati. Isa itong eksperimento sa sarili mong katawan na maaaring magdulot ng malaking perwisyo, lalo na sa kakayahan mong makakain at makapagsalita ng normal. Kaya, pag-isipan ninyo itong mabuti ng 1,000 beses. Ay naku, ang haba-haba nitong listahan, ano? Hindi ko po ito inilabas para takutin kayo, kundi para lang maalis na yung mga rose-tinted glasses ninyo. Ang seruhiya ay malaking biyaya sa sangkatauhan. Nakakapagligtas ito ng buhay, nakakabalik ng ayos ng mukha pagkatapos maaksidente, at nakakatulong sa atin na makahinga at makalakad. Pero kapag ang medisina ay naging negosyo na lang para tuparin ang ating mga kapritsos, diyan na nagsisimula ang gulo. Hindi po parang Lego set ang katawan natin. Hindi pwedeng basta-basta na lang may bubunutin o papalitan ng walang matinding epekto. Tandaan po, ang pinakamahusay na siruhano ay yung marunong magsabi ng hindi sa inyo. Kung iniaatras kayo ng doktor sa operasyon, pahalagahan ninyo siya. Binabantayan niya ang kalusugan ninyo. Salamat po at sinamahan niyo ako hanggang sa dulo. Sana makaiwas ang ilan sa inyo sa posibleng malaking pagkakamali dahil sa napanood nyo. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-subscribe na kayo sa channel at pindutin ang notification bell. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga operasyong nabanggit ang akala nyo ay ligtas bago nyo napanood ito? Mag-comment na kayo dyan sa baba. Pag-usapan natin.